And then ko nga nakita na parang yun nga, yung mga hugot ko, ang babaw compared sa mga hugot nila. Parang yung mga hugot nila parang, ay, pang MMK. Parang ako hindi naman pang MMK. Pang radio romance lang ako. So, ang luma ng mga pegs ko, no? Parte na ng buhay ng karamihan ng Pilipino ang manood ng nakakatawa, nakakahilig, o di kaya nakakaiyak ng mga pelikula o teleserye. Gusto nating makapanood ng mga istoryang makaka-relate tayo o kaya naman ay magbibigay sa atin ng kaligayahan at pag-asa. If you're a typical Pinoy, malamang ay nakapanood ka na ng obra ng ating guest ngayong araw. Our guest is none other than FAMAS Best Director nominee for the 2024 FAMAS Best Film nominee, Rewind, starring Mr. Ding Dong Dantes and Miss Marian Rivera. Let's all welcome Direk May Cruz Alviar. Mabuhay dahil kakaiba ka. Hello. Hi, May. Welcome to Kakaiba Ka. Hi, Sweden, and hi, everyone. Hello sa lahat ng nanonood. Thank you for having me. So, direct chikahan na tayo. Start tayo dito no, sa iyong kwento. Kwentuhan niyo po kami, paano po ba nagsimula yung career po ninyo as a film director? Syempre, my career started with my love and my passion for stories. And nagsimula yung passion at love na yan mula nung ako'y musmos, mula nung bata ako, na mahilig ako manood ng TV, mahilig ako manood ng cartoons, yung mga animation ng mga Disney movies, tsaka mahilig din ako magbasa. Doon nabuo yung parang pagmamahal ko sa pagkwento. At nangarap ako, of course, the career started from a dream. Nangarap ako at na maging isang storyteller din one day. Maging isang director. Kasi shy ako eh. Hindi ako pang on-cam. So, naisip ko, gusto ko talaga behind the scenes. Kumbaga nagsimula yan, parang mahilig nga ako magkwento. So, yung mga laro-laro ko noon, hindi lang basta laro na parang, sige, Barbie doll. May kwento yung mga Barbie, ikaw, ito yung character mo, Barbie 1, Barbie 2, ito ka. So yung mga friends ko, naglalaro kami, may character sila, may kwento. And then growing up, na gano'n rin yan, I joined the drama club, na gano'n ako, and always behind the scenes. All the way hanggang sa, nag-fill up na ako ng course for UP, at ang course na pinili ko talaga ay film. So, doon talaga nagsimula yun. And then, after that, after college, nag-apply talaga ako sa mga film outfits. At that time, Star Cinema was a new company, and luckily, thank God, actually, ay dinala niya ako doon. Pero hindi ako right away naging director, although gusto ko. Parang kala ko ganun kadali yun. Siyempre, di ba, parang you're so naive, galing ka pa lang sa parang, bakit ba kailangan mag-PA? Ba't kailangan ko pa mag-ano dun sa steps na yun? Pero that's how I started. I started from the bottom. Nagsimula ako as a production assistant. And then, syempre, ang image ng production assistant, nagtitimpla ng kape. Tapos nun, parang ganun ang image, di ba, ng PA. And yung pride ko, parang hindi maatim. Parang, mag-PA ako? Nag-UP kaya ako? Nag-aral kaya ako sa magandang school? Bakit ako mag-PA? Yes, correct. Little did I know na part pala yon ng learning process. Parang may mga pinagdadaanan ka talaga sa life para kailangan mo yon para ma-achieve mo or para dumating ka dun sa, kumbaga parang pine-prepare ka. And I feel like yung naging process na yon para mapunta ako sa directing was really humbling. Kasi dumaan ako sa baba eh. Alam ko ano yung trabaho ng nasa baba. And also, it's empowering kasi alam mo na parang alam ko yung trabaho nila. Sabi nga ng dad ko, one of the lessons in life na sinabi niya sa akin is, you can't cut corners in life. Kailangan may mga pagdaanan ka. Tapos noon yung binibigay ng Star Cinema sa akin noon, you can't put a price tag on it kasi experience yun. So huwag kang magmadali. And impatient, I'm a very impatient person. Feeling ko isa yun sa mga ginuno ni God sa akin. Parang kailangan mo maging patient, kailangan mo ng humbling, kailangan lahat yan.
pinakpok ako ng pinakpok para bago dumating ako dito. Kasi kung hindi, baka siguro, ewan ko anong klaseng director ako pag hindi ko pinagdaanan lahat yon. So that's how I started. And pretty much in a nutshell, that was my journey as a director. Alam mo, Direk, habang kinukwento mo yan, I can so totally relate to you. Magkaiba lang po ng industry. Broadcasting naman, ganun din. I started as a PA. Pero kasi, di ba, Direk, yung mga ganung humbling experiences, hinihinog ka nun eh. So that when you get to the top, hindi ka rin naman parang walang alam sa kung ano yung ginagawa ng ibang tao sa paligid mo, diba? It prepared you talaga. Now, it is very clear to me that this is my purpose. Now, it's very clear to me that I have a mission. And that yung pagiging director is not just a passion. Parang kumbaga passion with a mission siya. Everything is intentional at naniniwala ko na lahat yon meant to happen for me to be where I am right now. It's still not the end. I still have a lot to learn. But I know that whatever it is I'm doing, there is a reason, there is a purpose, and it's not my purpose, but it's God's purpose. Sa mga hindi po nakakaalam, no, sa ating mga taga-panood, mga taga-pakinig, ilan po sa mga pelikula na dinirect po ni Direk Lay, yung Bride for Rent, tama, Direk, no? Meron din yung Can't Help Falling in Love. I'm sure iba po, alam to, She's the One. And yung series, yung Can't Buy Me Love. Yes. So, yeah, kumbaga yung mga ganong klase pong pelikula and series fall under a rom-com, tapos meron silang theme na family-oriented. Bakit po kayo drawn sa paggawa ng mga ganong klaseng pelikula or series? One, sa tingin ko nga, may nagsabi nga sa akin I think it was si Catherine Bernardo yata nagsabi, na alam mo, Direk, parang isang malaking rom-com ang buhay mo. Maybe it's the personality. Maybe it's yung mga nangyayari sa akin. Parang ano ba yun? Bakit parang comedy yung nangyayari? Kahit na nakakaiyak dapat siya. Parang merong ganung talaga yung maybe it's my perspective. And I was created that way. And I am honoring that I was created that way. Growing up then, parang yung pamilya ko, and up to now, parang sila talaga yung ko. Sila talaga yung anchor ko. And fortunately, I grew up in a family na buo, masaya, and parang naging inspiration ko yon. Although, nung una, parang ang inisip ko, kasi parang merong isang director sinabi sa akin, kaya magaling na director si ganito, si Blank. Kasi ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Kaya yung mga hugot niya sa life, nagagamit niya. So parang ako, na-feel bad tuloy ako na parang, God, bakit naman masaya pamilya ko? Ba't wala akong hugot? parang bakit happy family kami? Na-realize ko later on na plus din pala yun. And that's the reason why God made me such, or at least my family such. Kasi yun ang magiging parang aking purpose. To tell stories about loving marriages, relationships, family values, and all that, which is, not as common now. And people may find it boring. But ang totoo, I feel that isa yun sa mga dapat na ipaglaban at kailangang bumalik at kailangan dumami. May I add lang pala na yes, growing up, that was my norm, and that's the kind of family that I grew up with. Pero like how God parang I always believe na siya talaga yung gumagawa ng kwento ng buhay natin. Siya talagang best scriptwriter and best director. I ended up in a modern family setup because my husband I have a stepson. And my husband, kumaga blended family kami. Na nung una parang hindi ako sanay sa ganito because totoo nga na hindi na normal, di ba? Pero I ended up in a family setup na ganon. I was not, parang hindi sa akin na pagkaloob to have my own. We tried so many times. Hindi ako,
I married late in life, which is really difficult na to have a baby. I had my husband and I had 2 miscarriages, and we were trying for years. Pero parang yun nga yun questionin mo bakit ganon? Hindi ito yung napangarap ko. Ang pangarap ko magkaroon ng, my own children, my own family. Hindi ko akalain na ang magiging kwento ng buhay ko ay ang magiging anak ko ay hindi ko sariling anak. At siya ang magiging siyang magtuturo rin sa akin ng unconditional love. Because sometimes what you plan for your life is not what will happen exactly, because God really has different plans for our lives. Kanina na-mention natin yung ilan po sa mga pelikula po na na-direct ninyo in the past. So, karamihan po dito ay mga pangmasa na klase ng pelikula. Yung pagdidirect po ba ng mga pelikulang pangmasa, did it also humble you, having grown up from a non-masa family? Yeah. Yesterday I was having lunch with my nephew who is now in UP. Kasi nag-aral ako sa eskwelahan na, nasa loob ng DASMA. Tapos noon parang, ang feeling ko noon, normal lang ako na tao. Tapos nung nag-UP ako, biglang, ito palang totoong buhay. Pag naririnig ko na yung mga kwento nila na parang ang privileged ko pala. Hindi ko akalain na yung mga experiences ko sa life ay nakaangat-angat na pala, nakaluwag-luwag na pala kami. Kung magiging storyteller ako, kailangan makausap ko sila in a language that they know. So kailangan I have to get off my high horse. I have to humble myself, bumaba ka at know ano yung pinagdadaanan nila, paano sila magsalita, anong kwento nila, anong kinaliligaya nila, anong masakit sa kanila. And doon ko nga nakita na parang yun nga, yung mga hugot ko, ang babaw compared sa mga hugot nila. Parang yung mga hugot nila parang, pang MMK. Parang ako hindi naman pang MMK, pang radio romance lang ako. So ang luma ng mga pegs ko, no? And because of that talent of yours, Direct May, nasabi mo yung message, pagbibigay ng mensahe, kung paano makaka-relate yung mga tao. Balikan natin yung project mo na Rewind. Napakaganda po talaga ng mensahe na ibinigay noon sa mga Pilipinong nanood ng pelikula, dito man po o even abroad. And ang daming nakarelate, kaya naman sobrang pumatok siya sa takilya, di ba? So, how did you feel about getting that Rewind project? Sobra akong excited nung binigay sa akin yung project kasi ang ganda ng kwento. Ang ganda ng mensahe. Parang it's not every day that you're given a project na yun ang tema, nagbibigay ng pag-asa in a spiritual way. I think gravy na lang talaga that it's dong and it's yan. Siyempre nung humupa na yung excitement, parang biglang teka, paano ko ito ikikwento? Yung realidad na parang na-pressure na ako bigla. Parang the weight was on my shoulders and I felt like every day I was pressured. Kung hindi man pressured, physically something would happen. Either masama pakiramdam ko, nagkakasakit ng mga artista, may bagyo, so parang biglang uulan. Basta ang dami-daming mga naging challenges. Pero, and I was nervous. Am I telling this story well? Am I doing it correctly? And always parang napakapit talaga ako sa Diyos noon kasi parang ang feeling ko, wait, are you pressured because pangalan mo nakataya? You have to think about the reason why this project was given to you. Kumbaga, taga-kwento kita. So, kung magkakwento ka, tandaan mo, it's not about you. Anong sinabi, in-announce na, uy, pasok sa MMFF. I didn't think much of it. Kasi parang ang feeling ko, parang, uy, exciting, MMFF, sasakay ako ng float, yay! Parang first time yan, check sa bucket list, parang ganon. Tapos nun, nung nag-sink in ako na yung mga pelikulang napasok, parang hala, may Piolo Pascual, Malyari, horror, tapos nun merong historical drama, Gomburza. Tapos nun merong Vilma, may Sharon. Sabi ko, hala, teka sandali. Parang
simple lang naman yung kwento namin. Parang hindi naman siya yung parang kagaya ng mga yun na big films. So bigla akong kinabahan and all the pressure. And again, ang bumabalik lang sa akin is, basta ano lang, hold on, I've got you. And ikikwento natin ito. But in the end, when yung parang lumalabas na yung mga box office returns and then the feedback, I couldn't believe it, honestly. Kasi parang nung una, parang, I was expecting naman na parang, sige, may appreciation ng tao nito. Pero hindi ko akalain na ganun. And dun ko na-realize that this is bigger than us. This is beyond us. This is God at work. Sa panahon na walang pelikulang kumikita, bihira yung lumagpas ka ng 100 million at the most. Walang tumutungtong ng 200 million ng mga panahon na yan. And on our fifth day, we already hit 200 million. So parang, hindi ako makapaniwala na parang, totoo ba to? Parang ang feeling mo, alam mo yung pakiramdam ng, manna in the desert? Or like maybe, is it like the wine nung wedding? Diba na parang wala na, pero biglang parang, ayan, tuloy-tuloy. And then hindi tumitigil. People say that it's a Dongyan thing or the Star Cinema thing, ganyan. Daming pwede, promo, galing kasi ng promo. Pero sa totoo lang, hindi nyo ba nakikita? Parang imposible yan mangyari sa panahon ngayon. It's like a miracle. Amazing how God works. And para na rin itong bahagi ng iyong faith journey, the discouragement, and then when you lift all your worries to God, ma-uplift ulit yung iyong courage, ganyan. So, speaking of faith journey, how was God involved in the making of this major film? Like, for example, even in the casting of the artists, of the actors para sa pelikulang to, how was He involved there? He was there every step of the way. You mentioned casting. Originally, sinabi na talaga ng managing director namin early on, from the get-go, sinabi na niya, I see Pepe Herrera playing the role of Lods. Although I didn't see it that way noon. Parang I had other actors in mind. Parang, not sure. Pero anyway, later on, parang when we were finalizing the casting, I think Pepe, sige si Pepe nga. Pero iffy ako about it. Kasi parang, I don't know, there was something about it na parang hindi pa ako ganun ka-solve. Tapos, when we were already filming, biglang yung schedule niya naging hindi pwede. Sabi ko, hindi meant talaga si Pepe. So, nag-cast kami ng iba. And then, palapit na. Ito na, mag-shoot na. Like, siguro it was a week before the shoot. Naurong yung schedule for some reason. And the actor that we got, hindi available in any of the days. Any of the days na nakaschedule yung shoot. Sobrang tight yung mga araw. Piling-pili lang yun. Hindi pwede iurong. So parang, hala. So, sino? So talagang we were scrambling kung sino ipapalit. Nagkataon naman, nung day na yon, nung about to present na ako dun sa mga producers, the laptop was already on, mag-Zoom meeting na kami. Biglang dumaan yung managing director namin and then sinabi sa akin na, what do you have? And then I said that, we're going to present yung casting sa replacement ni Pepe. Sabi niya, bakit hindi na pwede si Pepe? And then I explained why. And then sabi niya, you know what, his show's not pushing through yet. It got moved back. Baka pwede na siya. Why don't you ask the producers? So tumawag ako sa producers and then, true enough, pwede siya. At bilang lang din yung araw na pwede siya at nagkataon dun sa mga araw na kailangan namin, pwede siya. And if that's not a clear sign na parang gusto ni God na, siya magpe-play sa akin. Klarong-klaro. And there's no doubt. Of course, nung nag-perform na si Pepe, parang he was perfect for it. I'm not saying that the other actors are not good. It's just that it was really meant for him. He played the role perfectly. Tapos nun, meron pa kaming mga lagnat. As in, I was about to shoot the important scene of Lods. Yung nag-uusap sila in the kitchen, to those who have watched it. So parang humihingi na ako ng prayer sa prayer warriors ko, sa sisters ko. Sabi ko, please pray for me. I'm about to do a very important scene. At that time, my family didn't know what the film was about. I didn't tell them. Para gulat na lang. Tapos,
sabi ko, and sinabi ko lang in a nutshell, it's about God. So, naging sisters ko, they were praying for me. Just as we were about to shoot it, or just as, we were starting to shoot it, bigla akong pinawisan. Tapos nun, para I felt better. And then nakaka-shoot na ako, parang ganyan. Pero talagang leading to that, iniisip ko, shucks, pinapapakap ba to? But Pepe has only 3 days. And then, alam mo yung parang, so, bumuti pakiramdam ko. And then even yung writers namin, nung kinuwento ko sa kanila, parang minsan may pakiramdam ako, ayaw ipakwento. May humaharang. Another day, tuwing may scene si Lods, lagi talaga may nangyayari. Ayun na naman, lalagnatin na naman ako. Tapos, hindi ako sakitin eh. Sa totoo, hindi ako sakitin. Ang joke ko na nga, tawag ko na nga sa sarili ko, balat kalabaw. Kasi nga parang lahat ng tao nagkakasakit na ako, hindi ako nagkakasakit. Pero for some reason, sa shoot na yon, parang nanghihina na ako. And again, it was a day with Lods. Kinailangan na akong IV, yung drip. So habang nag-shoot ako, meron akong IV. So ganong level na umaabot na sa ganun, pero hindi talaga kami tumitigil. So it was really a lot of, I can't even remember na the other small details, but I remember that all of us in agreement, we were sure that all the challenges, we overcame them. And then lahat yun, alam namin na parang they were like harassment or parang getting in the way of our shoots. Pero we pulled through, we managed, and everything just fell into place. Grabe! Kinikilabutan ako habang pinapakinggan ko yung story mo kung gaano ka-involved si God during the entire making of the film. Amazing, no? Kakaiba talaga. Even before we started, parang kine-question ko yung pagiging director ko. And it happened just before I was going to start shooting. I was so broken that I didn't know how to tell the story anymore. Nagkataon naman, ang first shooting day namin was at the church. And it was Christ the King in E. Rodriguez. That place signified healing for me. So parang when we were there, parang it felt like, I was home. It felt like it was very comforting. It reminded me of my conception or trying to conceive journey, that hindi man ako magkaanak, but my films are my children. And I give my heart and my soul in every project. It's like meron kang birth pains, may labor pains ka. And I treat them as such. And that's when I felt like the full circle happening. The director of my life is God. Hindi naman, parang dati, I'd like to do things on my own. Parang decision mo, diskarte mo. It's learning to trust. Kasi kagaya nga nun, ang daming mga nangyari sa akin na hindi ko plinano, hindi ko naisip na parang yun palang magiging kwento ng life ko. Hindi ko akalain yun ang mangyayari. Pero, kailangan akong mag-trust because He is the best director. And He is the only director of my life. So, kung ano man ang nagiging outcome nito, alam ko, siya yun. Saka Direct May, ang galing kasi buti po napakataas ng inyong self-awareness. Kapag kami nangyayari sa inyong harassment and your kumbaga ang SOP nyo agad is to turn to God para talagang ma-shield kayo from those types of harassment. Wala na, I just want to share it kasi na-amaze ako because sometimes pagka may mga harassment na ganyan, human nature is we try to look for solutions on our own. Mm-hmm. And resolve it on our own. Pero kayo po, ang inyong mindset is when you get those harassments, your first action is to turn to God. So dapat it's also a way of inspiring our viewers, our listeners na kapag kami mga ganyan pong dagok na dumadating sa buhay niyo, dapat we turn to God agad para hindi na siya lumala, para we're properly guided also. Yes. So May, kung pelikula ang buhay mo, ano ang title nito? I think ang magiging title ng life ko, nagamit na siya, pero feeling ko it's really just so apt for me.
the first title that came to mind is Second Chance. Kasi hindi ako Bea at John Lloyd, pero pero parang ang feeling ko yung buhay ko kasi I fall, I make mistakes, I make grave mistakes, but always I get back up because God gives me a second chance. And whatever I am, wherever I am right now, it's because of the second chance, third chance, fifth chance, sixth chance, nth chance that God has given me. Because God's chances are endless, hindi natatapos. He will always give us many, many, many chances. Direct May, thank you so much po sa pagbabahagi ng inyong kakaibang kwento dito sa ating Kakaiba Ka na show. Sana po marami po sa ating mga viewers at listener ang ma-inspire sa kwento at message na shinare sa atin today ni Direct May. Thank you, Direct! Thank you so much, Sweden, and thank you to everyone na nakinig din. Thank you for inviting me to share my story. Ayan, at baka si Direct May meron siyang bagong project na gustong i-promote, so go ahead, Direct. Well, hindi pa naman siya ipapalabas, but it's already in the works and we've already announced it. We're doing the adaptation of It's Okay to Not Be Okay, starring Ann Curtis, Joshua Garcia, and Carlo Aquino. So wait for it next year. Abangan po natin yan. It's okay to not be okay. Yes. Ay, ang kwento ni Direct May ay isang patunay ng Proverbs chapter 16 verse 9. The human heart plans the way, but the Lord directs the steps. Sa gitna ng makulay na mundo ng showbiz, hindi siya nakakalimot na ang Diyos ay dapat nasa sentro ng kanyang buhay at karera. And we heard how God worked in her life every step of the way. Patunay na ang kwento niya na ang Diyos ang ating best director. Muli ako po ang inyong host, Sweden Palago Ramirez, at hanggang sa susunod na episode ng Kakaiba Ka. Buhay dahil kakaiba ka. Nagustuhan mo ba ang kakaibang kwento natin ngayon? Kung gusto mo pang makarinig ng kakaibang mga kwento, press that like and subscribe button now. Also, don't forget to follow us on our Facebook page and share this with your friends to help spread the good vibes. Malay mo, ma-inspire din sila sa mga kakaibang kwento ng Kakaiba Ka.